Mommy, siya ba si Daddy? Nahihiyang tanong ni Elliot sakin, habang nasa likod ko siya, at hinahawakan ang lelayan ng damit ko. Sinakop ko silang tatlo at umupo ako sa upuan, para magpantay kaming apat. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanila na kapatid si Erwan ang daddy nila, o sasabihin kong kaibigan ko lang. Tinignan ko silang tatlo habang nakatingin din sa akin, hinihintay ang sagot sa tanong ni Elliot. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. His name is Erwan, he's my friend here in the Philippines. You called him Tito Erwan, okay. Malambing kong sabi sa kanila. Better na sinabi ko na kaibigan ko muna, baka umasa ang tatlo na makikita agad nila ang ama nila, tapos hindi naman sila gustong makita. I don't want that. Gusto ko smooth ang pagpapakilala ko sa kanila, and I need time for that. Tumingin ang tatlo kay Erwan, na hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala. Napaubos siya nang dinilatan ko siya, naghihintay ang mga anak ko sa sasabihin niya. He cleared his throat first. I'm Erwan, nice to meet you three. Naiilang na sabi niya, tumawa pa ito. Hi, I'm Elliot, this is my brothers. Elliot, the one who's always grumpy and have mole in his neck, para hindi kayo malito sa amin. Then Cronus, the youngest, he is blind, he can't see anything, and we alien describe things on him, so that he will know things. He is our brother, helping him is our job. Sabi ni Elliot na ikinagulat ko. Hindi pala salita si Elliot sa mga taong ngayon niya lang nakita o nakilala. Hindi rin siya ang tipo ng bata na pinapakilala ang kanyang kapatid sa tao. Ako ang gumagawa nun, kapag may mga kaibigan akong kinakausap nung nasa Australia kami. That's why I'm shocked right now, and the way he described his brother Cronus make my heart melt. Sana paglaki nila mahal pa rin nila ang isa't isa, at hindi sila mag-aaway-away. Wow, Erwan looks amazed with Elliot. So the oldest is you, Elliot. Your name just Elliot. Umiling si Elliot, my real name is Zero Elliot Pelayo, Zero Alien Pelayo. Zero Cronus Pelayo, Elliot said while pointing his brothers. Natigilan na naman ulit si Erwan. Yes Erwan, kahit sinaktan ako ng kapatid mo ipinaghawig ko parent sa kanila ang pangalan ng kapatid mo. Lahat sila ay may halo ng pangalan ni Zero. Pelayo, your mother's surname. Oh I see. Nice to meet you boys. Hope we'll hang out soon. Gusto nyo bang pumunta sa kumpanya namin? May ngisi sa bibig ni Erwan, habang binibigkas niya ang mga salitang iyon. Sabay na tumungo naman ang tatlo sa turan ni Erwan. Talagang sasama sila kay Erwan, kahit kakakilala lang nila ha. But before that, let's eat first. Gutom na kayo siguro ano? Si Erwan. Yes, Tito Erwan, I'm hungry. Si Elliot habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ngumisi si Erwan, Tito Erwan sounds nice. Aniya at tumingin sakin. Muli siyang ngumisi at binalik ang tingin sa mga bata. Let's eat, he said and helped my kids to sit on the chair. Tahimik lang akong kumakain, habang ang tatlo ay kinakausap si Erwan tungkol sa trabaho nito at iba-iba pa. Palihim naman akong nagdadasal, sana hindi madulas si Erwan sa mga bata tungkol kay Zero, dahil lumalalim na ang kanilang pag-uusap. Habang ngumunguya ay tinitignan ko si Cronus, na nahihirapan sa pagkain. Susubuan na kita Cronus, I said and get his spoon on his hand. Nilayo niya sakin ang kutsara, I can handle mommy. Aniya at kumuha ng pagkain sabay subo. Hinayaan ko na lang siya na kumain. Yun nga may mga nalalaglag, lilinisin ko na lang mamaya. Unang natapos si Elliot sabay taas pa ng kanyang kutsara. Tumawa naman ako, sabay kuha ng kanin sa kanyang mukha na nakadikit. Sunod-sunod na rin natapos ang dalawa pa, tumayo sila para makapaghugas ng kamay. Tinulungan sila ni Myrna na kakadating lang din, habang kumakain kami, naiwan naman kami ni Erwan sa hapag. Sa mukha niya mukhang madami siyang tanong sakin pero hindi niya lang matanong. Niligpit ko ang pinagkainan namin at nilagay sa gilid. Spill, saad ko habang nagpupunas ng mesa. Hindi naman siya nagpatumpik-tampak, at agad nagtanong na nakakapagpabagabag sa isip niya. Bakit ganon si Cronus? Mahinang boses niyang sabi, at tumingin pa sa likod na kung saan naroon ang tatlo. Kinuha ko muna ang mga platong kinainan namin, at nilagay ang basahan sa gilid ng lababo.
Nagpaalam naman ang tatlo na magha-half bath sila, kasama si Myrna. Nakangiting tumungo naman si Erwan, at kumaway sa tatlo na papasok ng CR. Umupo ako balik sa inuupuan ko, at hinarap si Erwan. Noong nagbubuntis ako sa kanila, nagkaroon ng komplikasyon na nangyari. I was so stressed that time, plus pinalayas ako sa bahay namin, noong nalaman nilang buntis ako. Wala akong mapuntahan noong araw na yon. Si kuya, bakit hindi mo siya pinuntahan? He stopped me. Inirapan ko siya, wala ba siyang alam? Well, wala naman akong pinagsabihan tungkol sa nangyari noong gabi na iyon, kahit siya hindi ko sinabihan sa mga nangyari sa akin. Siya nga ang may dahilan kung bakit ako umalis ng Pilipinas, Erwan. Wala akong makapitan at mapuntahan noong araw na yun, nawalan pa ako ng malay noong pinalayas ako. Sa daan pa ako nawala ng malay, mabuti na lang may nakakita sakin, at siya ang tumulong sakin para makabangon ulit. Ani ko na hindi mapigil ang hindi maiyak. Sa dami ng nangyari sakin isa lang ang nasa tabi ko, si Mami Lourdes. Ano bang ginawa ni Kuya? Nag-iba si Kuya Gemela. Nakikita ko yun araw-araw, hindi na siya yung zero na nakilala ko dati na tambay sa bar. May babae sa gilid at hindi na umuwi ng madaling araw. Kinuha nga niya ang offer ni Daddy na siya ang hahawak, dahil sinabi mo iyon sa kanya. Gemela, nagtataka ako kung bakit mo iniwan si Kuya sa eri. Hinanap ka niya, kung saan-saan siya pumunta para lang matuntun ka. Nakikita ko ang pagiging dismayado ni Erwan sa boses niya, parang ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Tumakbo lang naman ako, para maiwasan ang sakit na dinulot ng kapatid niya. Hindi ako umalis ng ganun-ganun na lang. Hindi ko hahayaan ang sarili ko masaktan. Iyon ang rason kung bakit ako umalis at iniwan ang kuya niya. Alam ko na dismayado ka sakin, pinagkatiwalaan mo ako sa kapatid mo. Ganon din ang ginawa ko sa kapatid mo, Erwan, akala ko rin na totoong mahal niya ako. Akala ko hindi na siya ng babae pero ano, nakita ko siya sa kondo niya. Nakita ng dalawang mata ko kung paano sila maghalikang dalawa. Sa oras na iyon napatunayan kong kasinungalingan lang lahat ng iyon. Hindi man lang siya pumunta sa bahay para makipag-ayos. Ano ngayon mo sabihin na sinaktan ko ang kuya mo? Hindi ko mapigil ang tumaas ang aking boses, sunod kong naramdaman ang mga butil na nag-uunahan sa paglabas sa aking mata. Tinakpan ko ang aking mukha, gamit ang aking sariling kamay. Humikbi ako at hinayaan ang aking sariling umiiyak, habang inaalala ang nakaraan. Naramdaman ko naman ang pagyakap ni Erwan sa aking gilid. Hinahaplos niya ang aking likod, gamit ang kanyang kamay. Sorry Gemela, hindi ko alam. Ang sabi ni Kuya sakin nakipaghiwalay ka, at nakipagtanan sa ibang lalaki kaya nagalit ako sayo. Paano naman ako makikipagtanan, siya lang naman ang lalaki sa buhay ko. Humikbi kong sabi. Nung nakalabas na ang kambal, ay mabilis kong pinunasan ang aking mga luha, at tumahan na sa pagkakaiyak, hindi na rin ako nagmukhang umiiyak. Baka magtaka sila kung ano ang nangyari. They are smart at nakakaintindi din sa paligid lalo na si Elliot. Ngumiti ako sa kanila, na bago na ang damit at amoy palbo na. Hinalikan ko ang ulo nila, bago ko ginulo ang buhok nila. They are smells so good. Amoy baby. Aalis na si Tito Erwan. Maligayang sambit nito, na parang wala lang kaming pinag-usapan kanina. Tumayo si Erwan at hinatid naming apat sa pinto. He gave my sons a hugs, and kisses on their head. Natigil siya kay Cronus at hinaplos ang kanyang pisngi, kaya napahakbang papalikod si Cronus. That's Tito Erwan. Cronus, don't be scared. He's not scary. Ani ni Elliot. Tumango naman si Cronus, at hinaplos ang kamay ni Erwan, at nilagay sa kanyang pisngi at ngumisi. Hindi ko naman alam ang reaksyon ni Erwan, dahil nakatalikod ito sakin. Tumayo naman si Erwan, at nagpaalam na sa amin. Nakaalis na si Erwan, narinig ko ang sinabi ni Elliot. Parang kamukha talaga natin yon, pero ewan. Sabay kibot balikat niya, inirapan naman siya ni Elian, at nauna nang pumunta sa taas. Pinabantayan ko muna sila kay Myrna. Dumiretso naman ako sa kwarto ko para mag-half bath na rin. Natapos noon ay lumabas ako, tumabi sa tatlo na nakahiga at handa na sa pagtulog. Nasa gitna ako ni Cronus at Elliot, habang si Elian naman ay sa tabi ni Elliot.
Pinatulog ko ang tatlo, pinatakan ko ng halik ang kanilang mga noo, bago ako umalis ng kanilang silid. Humiga ako sa kama. I'm so tired today. Huminga ako ng malalim, at ipinikit ang aking mata bago bumangon ulit. Bago ako matulog kinuha ko muna ang laptop, at tinignan ulit ang mga mensahe. Nakita ko ang nasa unahan ng kumpanya nila Erwan. I clicked it and read their message. I have a mini interview for tomorrow morning, before I start my job. Si Erwan naman siguro ang mag-i-interview sa akin, dahil siya ang nakatukas sa building na iyon. Sana nga. The next morning maaga akong nagising, I took a bath and changed my clothes into a formal one. Pagkababa ko ay bumungad sa akin si Myrna, na nagluluto ng agahan. I smiled at her and greeted her good morning, she smiled too and greeted me back. Hinanda ko ang dadalhin ko mamaya. Nagtungo ako sa taas para gisingin ang tatlo, hinalik-halikan ko sila at tinawag sa kanilang pangalan. Nagising si Elliot at agad akong niyakap, sunod-sunod na silang yamakap sakin. Binuhat ko sila isa-isa pababa sa kanilang kamay. They are so cute. They are wearing the same pajamas and top. Naunahan na nila ako sa pagbaba, dahil pinagmasdan ko sila, habang inalalayan ng dalawa si Cronus. Kahit na may pagkasuplado itong si Elian, ay hindi niya naman napapabayaan ang bunso niyang kapatid. Sumunod ako sa pagbaba, handa na rin ang pagkain, dahil sa tulong ni Myrna. Sabay kaming kumain kasama si Myrna, dati na daw siyang katulong ni Mommy Lourdes, kaya siya na ang nag-volunteer na samahan kami dito. Nagpasalamat ako sa kanya pagkatapos namin kumain, umupo ang tatlo sa couch at kinausap ko sila. Mommy needs to go today, may trabaho si Mommy ngayon. Hahanapin ko rin ang daddy niyo para makita niyo siya. I said while looking at them. Talaga Mommy, I'm so excited. Elliot said in full of happiness that I don't want to rip. Wala namang emosyon ang mukha ni Elian, si Cronus naman ay nakikisaya na din kay Elliot. Ngumiti ako at isa-isang hinaplos ang kanilang mukha. Isa-isa ko rin silang hinalikan, bago ako nagpaalam ulit na aalis na. Bye babies, Elliot and Elian help your younger brother and I pointed Elliot and Elian. Walang away, kapag nalaman kong nag-away kayo, balik tayo ng Australia nang hindi nyo kilala ang daddy nyo. Is that clear? Strikta kong sabi. Tipid na tumungo si Elian, at binuksan na ang pintuan na para bang pinapaalis na ako. Sumigaw naman si Elliot ng yes mommy. Binilin ko kay Myrna ang tatlo, at pinaalahanan na huwag magpapasok ng hindi kilala, hanggat hindi ko iyon kinukumpirma. I waved my hand as Ellen closed the door. Supladong bata. Umalis na ako sa kondo at pumara ng taxi. Hinawakan ko ng maigi ang aking bag habang nasa loob ako. Kinakabahan at natatakot ako, na baka makita ko siya roon. At hindi mapigilan ang sarili ko na sumbatan siya sa ginawa niya sakin, jam move on. Nagbayad ako sa driver, at huminga ng malalim bago lumabas. Now, I'm here in front of my ex-company. I need closure for my kids, they want to meet their dad. Ipagtatagpo ko sila, at pagkatapos noon ay babalik kami ng Australia, that's the goal I want to reach right now. Pumasok ako roon, at sinabi sa babae na may interview ako for their new interior designer. Agad naman akong hinatid ng babae sa office ng boss nila, na nasa pinakahuling floor ng building. Nang nasa tapat na ay nagpasalamat ako sa kanya, at siya naman ay bumalik na sa baba. Mariin akong pumikit at huminga ng malalim. Hinawakan ang doorknob at kumatok, pero walang sumagot. Muli akong kumatok pero sa pagkakataon ito ay malakas na, ngunit wala talagang sumasagot. Wala na akong nagawa, kaya ipinihit ko na ang doorknob, kahit bastos tignan, at doon bumungad sa akin ang isang babae na nakakandong sa boss, na walang iba ay si Zero, habang naghahalikan. Ang aga-aga, hindi pa rin siya nagbabago, siya pa rin si Zero na ogag. Mahilig mambabae at maglandi. Nang makita ako ni Zero, ay agad niyang tinulak ang babae kaya napahiyaw ito. Agad akong lumabas ng silid, at sinirado ang pintuan para makabalik na lang sa baba. Hindi pa ako nakapasok ng elevator, nang may narinig akong tumawag ng aking pangalan at si Erwan iyon. I pushed myself to smile at him, and hugged him. Oh, bakit ka pa nandito? You have interview right?
Sa akin ka una ni-refer, kaya lang gusto ka ni kuya kaya binigay kita sa kanya. Siya rin nakatuko sa building na tinatayo, kaya wala akong nagawa. Tara dito ang office ni kuya. He leads the way. Hindi na ako nagsalita. At nagtipaanod na lang sa hawak ni Erwan sakin. Masusurpresa din si Erwan sa makikita niya, kagaya ko kanina. Pagpihit niya ng seradora, ay hinigit niya ako papasok. Kaagad na nanlaki ang mata niya, nang makitang may babae sa loob ng opisina ng kuya niya. Wala na ang scene na nagtutukaan sila, nakadamit na rin silang dalawa, at parang walang nangyari. Pero makikita sa bibig ng babae ang talk-on nila, dahil may nag-smudge sa kanyang lipstick na pula. Why are you here honey? Matigas na tanong ni Erwan. We do morning something. Pinagdiinan niya talaga ang huling salita. Pamilyar siya sa akin. Parang siya yung babae noong sa kondo ni Zero na kahalikan niya. Ang dahilan kung bakit ako lumisan noong araw na yon. Wow, buhay pa talaga ang higad na to. Hanggang ngayon sila pa rin, it's been 5 years. Hindi pa nagsasawa si Zero sa kabibi niya. Well, wala namang pinipili ang mga lalaki importante magaling. Really, tumingin si Erwan sa akin. Sa akin na lang siya kuya, sayo na ang susunod na kinuha natin. Tara na Gemela, aniya at nagsimula ng maglakad. Sa akin siya Erwan. Matigas na sabi ni Zero. No kuya, sige na pagpatuloy nyo na ang ginagawa nyo, alam kong nabitin kayo. Saad ni Erwan at hinigit ako palabas. Nakalabas kami at dinala niya ako sa isang office, alam kong sa kanya dahil may isang litrato niya na nasa katabi lang ng kay Zero. Pinaupo niya ako sa couch, at binigyan ng tubig. Napailing siya na parang hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang kapatid. What's new Erwan? Your brother is a slut and manwhore. You saw them. I just nodded, walang boses o salita ang lumalabas sa bibig ko. Pangalawang beses ko na siyang nakitang ganun, baka hindi na talaga magbabago si Zero. Baka noon katawan ko lang ang habol niya sa akin, kaya niya ako sinuyo, nung nakuha na niya doon na siya naghanap ng iba. I hate you. Hindi ko ipapakita sa'yo ang mga anak mo.